Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Kim, your farm hunter. At while nag-aantay tayo dito sa airport at waiting for boarding tayo to Thailand, let's talk about the road to Miss Universe in Thailand. So pag-usapan natin ngayon yung chances ni Atisa Manalo. Of course, syempre, nakafocus tayo sa ating pambato kung nandun tayo sa Thailand. So, based on my experience from El Salvador to Mexico, most Filipino vloggers are focused on their own country din kasi yun yung mas maraming views from a certain country. So ano nga ba ang chances ni Atisa Manalo bilang isa tayong powerhouse in Asia together with Thailand? Feel kong pasok talaga tayo sure na sa top 10. Depende na lang din sa takbo ng mangyayari sa Thailand kung paano lalaban si Atisa Manalo. But then, considering that this is her last pageant at nakapag-international din siya ng 2 beses, she knows what to do. Kasi nga, syempre, ilalaban din niya yan. So, medyo maraming ang comment ang styling, maraming mga bashing in terms of mga damit kasi sometimes hindi nga sakto sa ganong mga eksena. But I think it was also part of the plan. Parang baka naman gusto nilang pag-usapan din ang mga eksena. At syempre, kung puro puri naman ang mga mangyayari, hindi masyadong i-emote sa social media. So, pasok na din yun. But I guess magmamanika-manikaan si Atisa sa Thailand pagdating niya. And I'm excited for her clothes kasi daily nating inaabangan yun sa lobby ng hotel. And considering the schedule, syempre, siguro magpapalit siya ng different clothes every day din. And how I wish ma-achieve nila yung pa-hairdo, yung tipong extensions kung extensions, especially kung may special event. Hindi yung tamad-tamaran version. Kasi there are some, portions ng competition na syempre, masikip yung kwarto kasi nga may ka-roommate tapos specific number of luggages lang daw ang allowed sa loob ng kwarto. So, kailangan may magsusupply talaga kay Atisa ng kanyang mga damit. And of course, everyday clothes dapat asikaso na yon, planchado na and everything kasi they don't have time even for sleeping, kulang talaga. So, kailangan nila ng energy to sleep and wala na siyang time kasi kung siya pang gagawa ng makeup niya and everything. But I'm not sure if it's true na since sinawat naman ang producer, baka daw similar to Miss Grand International na pwede i-allow yung glam team. So that's why Miss Venezuela, meron siyang sarili niyang glam team na dala. And nakita niyo naman sa mga videos niya kasi just in case that they will allow it. So, meron siyang dalang glam team. But according to the interview of Dayan Castillejo from Atisa, dala din ni Atisa yung buong glam team niya, yung hair and makeup and everything. Stylist nga yata niya, parang 3 pa. So, for sure, planado na nila yung mga schedules. And, syempre, kailangan nakaabang ang mga outfits from morning, iba na naman yung ng afternoon, tapos syempre pagbabiyahe, di ba? Because according to our source, pag pupunta na ng Phuket and Pattaya, a specific number of luggages lang ang allowed per candidate sa flight. Kasi syempre yun yung libre ng Miss Universe. But for sure, yung glam team or yung team ni Atisa will also bring a lot of clothes to Pattaya and to Phuket. Kasi syempre, hindi tayo papadaig sa mga pa-emote na mga summer wear. So, kailangan talaga todo effort. Kailangan nakaabang ang mga outfit, is i-joining kung anong dadalhin sa Phuket. Dapat planado na yun kung anong mga outfit sa Pattaya because most likely yung sa Pattaya na swimwear, yun na yung pinaka-preliminary swimwear similar sa Miss Grand International na sponsored by Bench na ilalabas sa TV. So makikita niya yun sa ABS-CBN. So it's gonna be grand. Parang
for sure parang katulad siya nung sa Miss Grand na nangyari kasi sinuwat naman ang ano ng production. I'm excited for Atisa actually kasi syempre last hooray niya na to, hindi niya pababayaan yan. And it's okay kung merong mga taong hindi pa nagbumibilib sa kanya, and we will see kung paano niya ilalaban talaga at kung paano siya mag-effort kasi kailangan natin ng may energy, may effort. Hindi naman sa kinukumpara natin kay Emma, 'di ba? Pero si Emma talaga nag-effort din naman, nag-energy, gumising ng napakaaga, lumalabas ng plakado ang styling, ang outfit. So sana it's just an example na yun ang kumbaga batayan ni Nawat, 'di ba, for the productions. At sana yun din ang gawin niya kasi para makita din ng organization kung gaano siya ka capable to become a brand ambassador, kung meron pa siyang palaging energy, walang reklamo sa ganung mga, kasi yun ang hinahanap ng organization as a winner. Tingnan mo naman si Victoria, how many countries ang na-traveled niya for this year, and for sure for the 75th anniversary next year mas madami pa dyan. And yeah, kailangan niyang magsipag talaga. Kasi nga, like for example, mahirap din, I mean, based from the experience, according to some sources, yung nagrereklamo yung mga fans about sa pabalik-balik na hairdo ni Chelsea last year, it's because kulang nga si Chelsea sa tulog. And then, they didn't have enough time kasi ang mga call time nun sa Mexico talagang 6:30 ng madaling araw. Ganun ka-early. So, they have to wake up like 4 daw para mag-hair and makeup. Tapos, wala silang katulong. So, hindi niya kayang plansyahin yung hair niya kasi mas mahirap talaga kay Chelsea kasi kulot siya by that time. Pero, I wish na sana kay Atisa, kung mag-straight hair man siya, madali lang niyang plansyahin yun. Magkulot-kulutan. Lagyan niyo ng extensions para makapal kasi manipis din ang buhok ni Atisa. Parang, I mean to say, kung kaya niyang i-effort niya. Kasi yun ang importante Even though yung daily na appearances, nare-realize ko noon si Victoria nung time sa Mexico, everyday, pati si Russia nga, nakakaloka. Ang aga-aga ng call time, palaging naka-gown. Effort sila sa outfits. Hindi sila nag-uulit ng outfits. Talagang everyday, even though restaurant visit lang, iba talagang eksena, naka-gown ang mga emote. So, nag-effort sila dun sa styling and sa damit nila. So, sana ganun ang gawin din ni Atisa for this year. Pero tiwala ako sa team ni Atisa kasi for sure na-realize na nila yon at nakita na nila sa Mexico how is it. So, bongga yan. Ilaban mo yan, ate ko. At magkita-kita tayo sa Thailand. See you soon, Maria Atisa Manalo, Philippines.